So, ang topic number 2 ay ang social development theory ni Lev Vygotsky na isang Russian psychologist na pinanganak noong 1896 at binawian ng buhay noong 1934. So, he focused on how social interaction, culture, and language shape a child's learning. So, unlike Piaget, who emphasized individual discovery, Vygotsky believed learning is largely socially guided. So, children learn best through social interaction. Ang pakikipag-usap, ang pakikisalamuha sa iba ay mahalaga upang matuto at malinang ang pag-iisip. So, ang more knowledgeable other or MKO ay tumutukoy sa taong mas may kaalaman. Halimbawa, ang mga guro, ang mga gulang, o mas bihasang kaklase na tumutulong sa bata upang matuto. No? Itong adults, teachers, and peers. Next, ang ZPD o Zone of Proximal Development, ito ang agwat sa pagitan ng kayang gawin ng bata ng mag-isa at ng kayang gawin niya sa tulong ng iba. Next, scaffolding. Ano ba ang scaffolding? So, ito yung MKO na sinasabi ko po kanina. Yung mas may kaalaman, ang teacher, ang mas nakakatanda o ang coach na tumutulong sa bata, no? Upang magawa ang isang task. Ang zone of proximal development, yun nga, pagitan o yung gap between the child, what a child can do alone and what they can do with the help of the learning sweet spot. A child can't ride a bike alone, but with the parent's guidance, di ba, nakakapag-bike ang isang bata. So yung ZPD, a parent holds the bike steady, shows how to balance and give small pushes. Yun po yung halimbawa natin dito. Scaffolding, ito po yung support given to help a child learn, which is slowly removed as they become independent. So ito yung pansamantalang suporta na ibinibigay ng guro o nakakatanda upang magawa ng bata ang isang gawain. So unti-unting inaalis ang suporta habang natututo ang bata hanggang kaya na niya itong mag-isa. So a teacher gives hints for solving puzzles and then lets the child try on their own. So para kay Vygotsky, ang pagkatuto ay hindi nag-iisa kundi nakaugat ito sa kultura, wika at interaksyon sa lipunan. Habang nakikipag-ugnayan ng bata, mas nahuhubog ang kanyang pag-iisip at kakayahan.